Pa-surprise quiz tayo mga kapuso. Ano ang square root ng mga numerong ito? Ano po yung square root ng 1,500? Sorry! Sa laki ng mga numerong ito, natural lang na marami ang mga mote. Ano po yung square root ng 3,500? Pero mani lang yan. Hindi sa isang profesor, hindi sa isang mathematician, kundi sa isang bata. What is the square root of 1,500? Round of 39. 39 daw. Sakto? Round of... Duh. Perfect. Correct. Human calculator yarn. Square root of 3,400. 2,500 right 58. Duh. Correct. Aba, mas tinik. Perfect. Correct. Kilalanin ang 10 taong gulang na bata mula sa Cebu na pagdating sa square root, matinig. 1,750. Ang ating math genius, tigabayan ng Madridejos sa malaparaisong isla ng Bantayan sa Cebu, ang 10 taong gulang na si Axel. Maliligo lang daw sana sa dagat si Axel noon. Di na kasi malalim yung tubig kaya nanghingi na lang ako noon. Dito na niya nilapitan ang grupo ni na Leonard. Sabi niya, dapat may kapalit na talent. Sabi ko, marunong ako mag-square root. Hindi agad kami naniwala kasi square root yun. Sige nga, check nga natin. Square root of 10,000. 100 times 100 equals 100. 100 daw. Sakto? Ano? Okay, correct. Perfect. Yung mga numbers po na binigay namin sa kanya ay random lang po. Square root of 77. 8 point something. Pero dili siya ma-round off. Duh. Sa 20 math questions kay Axel, 18 po yung tama ko. Duh. Perfect. 150, 155. Natuwa ko nung binigyan ako ng 155. May pambili na ako ng bigas. Kung may isang kasamahan kami na sobrang kuripot po talaga. Napabigay po talaga kay Axel. tignan nga natin kung talagang halimaw sa square root itong si Axel. Sige nga. 35. Tama. Hindi namin alam. 750, 27. So far, impressive! Ang talino talaga. Napahanga niyo talaga kami. Naunahan kami nga kahit mas matatanda pa kami. Ang nanay ni Axel na si April nagtataka kung saan nakuha ng kanyang anak ang galing nito sa math, gayong lagi raw itong laman ng kalsada. Hindi po namin siya nakita na nag-aaral sa bahay. Lagi nasa laruan yan. Ang lola Feli naman ni Axel, hindi na nagulat. Nasa lahi raw kasi talaga nila ang pagiging math tatalino. Ako at saka yung anak ko, meron talagang kakayahan nga magiging matalino. At take note, si Axel hindi raw tambay lang sa kalsada. Nag-aaral siya. Grade 4 na siya ngayon dito sa Madridejos Elementary School. Mabilis siyang makapick up at saka mabilis siyang matuto sa mga lessons namin. 8 plus 1. 9. Gusto ko ay math. Gusto ko rin maging civil engineer. Square root of 3,400. Like 58. Correct! Pero ang nagturo raw talaga ng square root kay Axel, isang turista. Doon po ako may nakita sa plaza na matanda. Tapos hiningian ko po. Tapos sabi niya, wala akong pera na dala. Tuturuan na lang kita kung paano mag-square root. Sinabihin niya ako, pareha lang na number yung equivalent para magawang square root. Doon ko po nalaman hanggang sa na-practicean ko na po. Hanggang sa ito na nga ang madalas niyang ibida. What is the square root of 1,500? Round of 39. 39 daw. Sakto? Round of... Perfect! Correct! Maraming technique para mag-compute ng square root. Sa simpleng paraan, pwedeng isaulo mo yung mga perfect square. Yun ang pinaka-mabilis. Nagsusulat ako sa hangin habang pinaglipat-lipat ko yung mga number. Doon ako sa plaza nang hinging pera para may pambili kami ng mga makain, pati na rin ng bigas. Yung kuya niya, hati sila, pambaon nila sa school hanggang maghapon.
Pero dahil sa madalas na pamamalimos, si Axel malimit ding mag-absent sa klase. Nakaka-apekto talaga yun sa grades niya. Pag may quizzes kami, wala na siyang score. Pag present siya, medyo matamlay or natutulog dahil pagod siguro. Para masama sa lubong pero walang choice kasi nakakatulong din naman yung ginagawa ni Axel. Naawa, ma'am. Mahirap kasi kami, ma'am. Kaya minsan papa-absent lang sila kasi wala kami maipabaon. Pag di sila nakapasok, mag-diskarte muna kami ni lola niya para kinabukasan makakain sila ng bago pumasok at saka pag-uwi. Ang tatay ni Axel may iba ng pamilya. Gulay-gulay. Kapag walang pasok sa eskwela, si Axel kasama ng kanyang lola Felin na naglalako ng gulay. Siya yung nagko-compute ng bayaran. Square root of 77. 8 point something. Pero dili siya ma-round daw. Pero sa edad ni Axel, ngayon pa lang, maituturing na ba siyang math genius? Ginawa namin is the test for nonverbal intelligence for Axel. So in terms of IQ and intelligence, nasa average range yung intelligence ni Axel for the age group niya. However, we noted na iba talaga yung mathematical skill ni Axel which is not typical for the age group. Definitely, there is a potential for acceleration. There should be a parang push ng parent and also for the school to determine if it's appropriate for Axel to take advanced courses for his age. Liwanagan po ako, papasalamat rin po ako sa Panginoon na nagbigay sa akin. Ang gagawin namin, hindi na naman siya pa-abstinent, naalagaan ko na sa pag-aral. Para maging masigasig pa si Axel sa pag-aaral, ang local government ng Madridejos, binigyan siya ng school supplies. Meron kaming ibigay sa iyo mga kaunting tulong para sa pamilya mo. Meron tayong groceries, bigas. Hindi na rin kailangan pang problemahin ni April ang pangkolehyo ni Axel. Ang LGU kasi naghandog din ng college scholarship para sa bata. Elementary to college. Hindi lang para sa iyo, para na rin sa kapatid mo. Masaya kami kayo medyo maluwag-luwag lang ang namin. Natutuwa po. May nag-i-sponsor po sa akin. Maraming salamat po. Hanggat kaya po namin, igagapang namin silang dalawa makapagtapos. Tatapusin at ayusin ko po ang pag-aaral ko at babawasin ko na rin po ang pagtatambay ko sa kalsada. Huwag ismulin ang mga nakikita lang sa mga park o kalsada. Baka may math wizard dyan. Square root of 3,400. 3,458. Correct! No cellphone? No problem yan para sa mga tiga 13 Martires sa Cavite na ang mga cellphone pinarerentahan. Cellphone for rent. Dito na naman yung pamilya ni Luisa. Bit-bit ang isang maliit na kaldero. Aakalain mong may pa-summer outing ang mag-anak na ito sa 13 Martires sa Cavite. Ano yung dala nyo? Tanghalian namin. Pero hindi sila magbababad sa dagat, kundi sa cellphone. Sobrang init. Wala pa kami electric fan. Naisip ko, mag-rent tayo doon. Ito kasi ang summer destination ng mga walang sariling cellphone dito sa Barangay Aguado. Punta doon. Ang cellphone for rent. Sa bahay kasing ito, hile-hilerang nakadikit sa pader ang Android phones na pwedeng rentahan 10 pesos per hour. Pwedeng pang games, pang social media, o kahit pang scroll-scroll lang. Pag sa bahay kasi, isa lang yung cellphone namin. Sa cellphone ko, yung luma na cellphone. Paanda rito ng negosyanteng si Jose Marie. 2021 po nagsimula ng pagpaparenta ng cellphone. Binala ko talaga mag ng computer shop kaso ang laki ng puhunan. Kaya ang naging umpisa ko, pagparenta ko ng cellphone ng anak ko. Nagsimula lang daw siya sa 3 lumang cellphone hanggang umabot na ito ng halos 2 dosena. Sa isang araw, pwede kang kumita ng 1.6. In 30 days, halos 24,000 ang papasok. Puro yung naka-tempered glass, saka naka-case para kahit naman mahulog, hindi siya basta-basta mababasag. Wala siyang mobile number. Kaya hindi siya magamit sa pang-text, pang-tawag. Pero magamit siya sa pang-messenger, video call. Kasi meron na siyang kasamang internet. Bawat unit may nakadikit na numero. Ito, mga naka-out. Sinadya ko talaga yung pinagbibili yung mga pang-rent
nagpapalit ako ng cellphone. Yung mga fast charger, mga 1 hour full charge sa kagad. Every year, nagpalit ako ng cellphone. Yung cellphone na pinaparentan ko, mga branded. May designated charger din ang bawat cellphone. Kaya ang mga kable para ring spaghetting nagkabuhol-buhol. Kailangan talaga natin i-manage ang ating mga extension cords natin. Hindi natin alam pag maalis tayo ng bahay, isang spark lang makadulot ka ng sunog. Sa mga magre-renta, kailangan muna magsulat sa logbook. Diego. Magkano naman kaya? Sa isang oras, 10 piso. Pag 2 oras naman, 20 pesos, may libre ng popcorn. Sina Jose Mari kasi, meron ding tindang mga popcorn. Sino ba yung nakapag-tours dyan? Tours ka, di ba? Yan. Di ba na? At para hindi pa kalat-kalat lang kung saan-saan ang mga magre-renta, meron din silang standby area. Nagpagawa ko ng ganitong para maging safe yung mga bata. Kasi kung dito lang sa labas, pwede kasi silang magkabanggaan, magkatakbuhan, mahuhulog yung mga cellphone. Ang maganda dito, safe yung mga bata, may CCTV pa. At para iwas nakaw, halimbawa, meron isang gusto magrenta, hindi ko kilala. Kailangan may kakilala siya na i-endorse na kakilala din siya. Tapos pag may nakakabasag, binaban ko rin ng 1 buwan. Gusto ko lahat sila makapag-rent. Okay, paldo ah. Ang malimit suki ni Jose Mari, mga chikiting. Salamat agad! Salamat agad! Ang bahay niya tuloy, parang daycare center. Karamihan kasi mga nanay dito rin iniiwan yung mga anak nila. Kung may mga pinupuntan sila na importante, nababantayan ko rin. Pag sa bahay kasi, isa lang yung cellphone namin. So, nakikipag-agawan yung mga kapatid niya. Ini-English niya nga po ako kasi nga siguro po sa pagsi-cellphone niya, natututo siya doon sa mga pinapanood niyang mga cartoon. Tao po! Ano po? Ang may bahay na si Duriza, kina Jose Mari na rin iniiwan ang kanyang mga anak. Arkila ko dalawang cellphone, tapos iwan ko yung dalawa, mamalingki mo na ako. Papunta ng palingki sa health center, dito ko sila ginaiwan. Kasi walang tao sa bahay po, sir, na baka delikado eh. Takbuhan din nila ito sa tuwing sobrang init ng panahon. Wala pa kami electric fan. Sobrang init, sabi ko, punta na lang kami doon. Yung kardiro po, yung dinala ko, doon kami kakain ng mga anak ko. Maghapa na rito ah. Dito na nag-lunch ah. Sa cellphone for rent din daw niya madalas nakakausap ang kanyang mister na isang delivery rider. Kinsinas katapusan talaga po siya gauwi sa amin. Umaga, tanghali, kinunta ko yung mister ko. Be, I love you. Sabi niya, I love you to. Ingatan mo mga bata. Very good talaga ka. 100% ka sa akin. Pag dumating ka, may kiss ka sa akin. 3,000 pesos lang daw kasi ang buwanang sweldo ng mister ni Duriza. Kaya hindi sila makabili ng sariling cellphone. Ano lang unahan namin ng cellphone, unahan na namin ng pagkain namin. Palit nga kuya! Isa pa sa mga suki ni Jose Mari, ang 13 anyos na si Chester. Kasi cellphone ko po basag. Minsan nag-overheat pag nasa tanghaling tapat. Dito pa ako nakagawa ng assignment ko. Dito pa rin ako nakakapaglaro. Mabilis po, di pumalag. Ang mga cellphone for rent, hindi raw pwedeng iuwi o ilabas. Pero sa batas na ito, may kaisa-isang exempted. Ang 77 anyos na kapitbahay ni Jose Mari na si Lola Rosario. Ma'am, wabay pa. Ano mo nga ako? Malapit lang kasi na pwede naman ko di ako lalabas. Yung sigaw na lang, lapitan nila ako. Kada araw, umaabot daw ng 6 na oras ang arkila niya ng cellphone at ang pambayad niya rito galing sa kanyang pensyon. Manood ka ng cellphone, maga hanggang gabi. Kinaininda nga may sakit ako. Pag nakita mo mga palabas ng mga action movie, yan paborito kong panoorin. Mag-isa na lang sa buhay si Lola Rosario. Kaya para hindi malungkot, ang lola nyo, sinubukan na ring mag-dating apps. Makahanap tayo ng papa. Pero paglilinaw niya, hanggang text o chat lang daw siya. Ayaw ko nung may kasama, lalong ma-stress ako. Marami ko intindihin. Kung ako lang mag-isa, magawa kung gusto ko. At para mapanatiling safe space ito, may iba pang mga patakaran si Jose Mari sa kanyang shop. Yung mga malalaswan, hindi nila ma-access yun. Nakablock na yun yung mga site na yun. Bawal talaga yung pagsusugal. Baka dyan masira yung ng mga kabataan sa pagsusugal. 99% na ng mga Pilipino ang mayroong cellphone. So yung 1%, bagamat maliit siya sa numero, katumbas pa rin ito ng halos mahigit 1 milyong katao ang wala pa rin cellphone magpahanggang sa ngayon. Ayon sa pag-aaral, ang isang bata ay hanggang 2 oras lamang sa isang araw gumagamit dapat ng gadget. Ang mga magulang ang dapat nagtuturo sa mga bata kung ano ang dapat nilang pinanunood. Di rin sila pwedeng magbabad hanggang 10:00 lampas. Bilang pasasalamat ni Jose Mari sa kanyang mga suki, sa
araw na ito, ililibre niya sila ng cellphone for rent sa loob ng 2 oras. Wow! Dahil daw sa parentahan ko, naging masipag daw yung anak nila. Kasi maghuhugas daw yan, maglilinis daw ng bahayan para daw mabigyan lang ng pangrenta. Sa panahon ngayon, ang cellphone hindi na lang luho. Isa na itong basic necessity. Kaya nakakatuwang isipin na sa kabila ng kakulangan, may mga munting negosyo pa rin na nagsisilbing tulay. Maghapa na rito, dito na nag-lunch Para ang ating mga kababayan sa laylayan, manatiling konektado sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga impormasyon at sa mga nagaganap sa ating mundo. Napalit nga po 50 na cellphone. Gusto ko lahat sila makapag-rent. Ay, paldo Siyempre, mayaman na ako Buong mundo ang simbahang Katoliko. Tayong mga Pilipino nagluluksa sa pagpanaw ng tinaguriang People's Pope, si Pope Francis. Isang magiliw bagamat halatang nanghihina rin na Santo Papa ang bumungad sa publiko nitong Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Kaya naggulat ang lahat nung kinabukasan, isang masamang balita. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ang lider ng simbahang Katolika, ang binansagang People's Pope na si Pope Francis, sa edad na 88 anyos. Humanaw na. Raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Lumipad ako pa Vatican City para makibalita at para masilayan at magbigay respeto sa Santo Papa. Sa huling pagkakataon, ang mga labi ni Pope Francis nakalagak dito sa St. Peter's Basilica. Kiramay po kami sa inyo sa pagpanaw po ni Pope Francis. Alam ko malapit na malapit kayo sa kanya eh. Oo, maraming salamat. Talagang minahal ni Pope ang mga Pilipino. Ang tawag ko ng mga maraming Pilipino sa kanya, Lolo Kiko. Alam niya na Lolo Kiko ang tawag sa kanya na marami. Ang saya niya. Pag nakakita siya ng mga Pilipino na tinatawag siyang Lolo Kiko, talagang sobrang saya niya. Malapit sa kanya ng mga Pilipino, ano ho? Hindi lang dahil sa alam niya na mga Pilipino ay tunay na nanampalataya, dahil din sa lifestyle natin na kung saan tayo ay madali ding maging kaibigan ng lahat at dahil sa ating pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos. Pwede bang ikwento nyo sa amin just how closely you worked with Pope Francis? Pag may mga bibisitahin ako, mga places kung saan yung mga mission ng congregation namin, dumadaan muna ako sa kanya at naghihingi ng blessing. At ang pinakamaganda pong relationship namin ay yung pagiging parang kaibigan lang talaga. Hindi po yung parang head or leader na kung saan yung leader ang nagkukumad. Nakikipag-usap po siya at gusto niyang malaman lalong-lalo na yung mga paghihirap namin as missionaries. So hindi siya yung parang Santo Papa na napakataas, hindi maabot, hindi ho siya ganon? Hindi po, talagang ang pinadama niya po sa lalong-lalo na sa akin, yung magulang na ginagabayan niya yung kanyang mga anak hanggat po nga sa huling minuto ng kanyang buhay ay inoffer niya pa para sa atin. Yung huling public appearance niya, nag-tour pa siya sa St. Peter's Square. Oo, pinakita niya talaga na sa sufferings, hindi dapat tumigil ang isang tao. I can only reiterate the importance
and above all, the richness and the beauty of family life. So papunta ho kami sa Vatican mismo, kasama natin si Father Jess. Try natin na makalapit dun sa labi ni Pope Francis. In-expect na natin maraming tao haba ng pila. Nasa St. Peter's Square po tayo sa labas ng Basilica kung saan naroon ang labi ni Pope Francis. Ngayong araw po ng Biyernes, ang huling public viewing ng kanyang labi. Dahil bukas po ay ang kanya ng libing. Bago noon ay may funeral mass na gagawin ho rito. Napakaraming tao ho rito, matyagang pumipila. Yung iba, hindi bababa ng 4 na oras ang ipinila para lang sa ilang segundo na sila'y makalapit sa labi ni Pope Francis. Siguro yung mga dami ho ng mga pumupunta rito para pumila na makapasok sa St. Peter's Basilica. Patunay rin kung gaano minahal ng maraming tao sa buong mundo ang yumaong Santo Papa. Kahit yung mga hindi pareho ng paniniwala, mga nasa Gaza, yung mga dumadaan sa mga matinding pagsubok, he would reach out to them, yung mga nasa laylayan. At ngayon, nakikita rin yung sukli sa kanya. Dahil ang dami hong pumupunta rito from all over the world, across all generations narito. Dito na tayo sa mismo ng St. Peter's Basilica. Ito na yung Holy Door. So, papasok tayo dito para makalapit dun sa kanyang labi. Siksikan yung mga tao. Rights, minodify niya. Kaya't napakasimple na lang yung lahat na ginagawa sa celebration ngayon. Si Pope John Paul II po, naalala ko, naka-elevate siya. Nakapatong dun sa kabaong medyo mataas yung pwesto. Kasi yun yung part ng rights for the funeral of the popes. Pero si Pope Francis, pinili niya itong napakasimple kasi gusto niya yung parang funeral lang ng simpleng Kristiyano. At saka isa lang nakabaong yung ginamit, hindi na 3. Hindi na rin red shoes. Hindi. Ito yung altar ni Pope Francis. Papal altar po. Dito siya madalas magmisa noon. Ngayon, doon siya nakalaga ng kanyang labi. Katatapos ko lang hong makita yung labi ni Pope Francis. Yung expression niya, peaceful naman. So, nakaka-relieve din na to see yung facial expression niya na parang he was at peace, hindi siya nahirapan. Kalalabas ko lang po ng St. Peter's Basilica. Nakalapit po tayo ng ilang segundo dun sa yung pinaka-close na pwesto. So ako, nagsabi na lang po ako ng thank you Pope Francis for everything. Habang papalapit doon sa labi mismo ni Pope Francis, madarama mo talaga yung katahimikan. Nakakatuwa rin na makita may mga younger generations at nanggaling sa iba't ibang mga lugar ng mundo. Ilang oras ka pumila? I think an hour po. Talaga? O anong masasabi mo sa experience mo? Well, it was very touching naman po siya. At the same time po, parang it's a chance din po para magdasal po. What is it about Pope Francis na gustong-gusto mo? Ang humble niya po as a person. That's what I like about him po. Kasi nakita mo yung labi ni Pope Francis, ano reaction mo? Ano masasabi? Nakakakilaw. Bakit? Talagang ramdam mo yung ano niya yung spiritual niya. Ilang oras ka pumila? Swerte po ako, nakapila po ako ng mga kulang-kulang po 2 oras. Baikli na yun. Baikli na po. Kasi oras, 5 oras. Anong gusto mo kay Pope Francis? Yung humanity niya, yung kanyang pagiging mababang loob. Ito, may mga kababayan tayo. Ang dami nila, Yes po. Nagpila rin ho kayo kay Pope Francis. Anong reaction mo nung nakalapit ka sa ano? Nakita ko po, kinalibutan po ako. Napaka-bless po namin. Andito kami sa room. Nanonood po kami ng Diyos ka. Okay. Thank you po,
nandito na po tayo sa St. Peter's Square. Kitang-kita naman dito yung physical arrangements para po dun sa gagawing funeral mass bukas. So, ito yung upuan ng mga VIP dahil andito raw si President Trump ng Amerika, pati si former President Biden nandito. I understand nandito na rin si President Bongbong Marcos at marami pang iba. Si Pope Francis o si Jorge Mario Bergoglio na mula Argentina, kilalang namuhay ng simple. Sa hinabahaba na ng storya ng papacy, siya lang ang unang gumamit ng pangalan na Francis na hango sa buhay ni San Francisco de Assisi. Talagang isinasabuhay niya na yung pagiging payak na pamumuhay. Kasi nung unang mga panahon, yung mga Santo Papa ay nakakapaya ng pula, tapos talagang full regalia. Pero ang Santo Papa nang bumungad sa balcony ng St. Peter's, white, very simple talaga siya. Ang mga Santo Papa ay nakatira talaga sila sa palasyo ng Vatican. Pero si Pope Francis ay ginusto niya na manirahan sa isang maliit na apartment sa likod ng Vatican. Ang tawag natin ay Santa Marta. Namatay siya na meron lang less than $100. Imagine, ang isang makapangyarihan na leader ng simbahan namatay ng, ito lang yung pera niya. 340,000 euros na sweldo kada taon ng mga Santo Papa. Hindi niya raw po ito tinanggap. Ang 344,000 euro ay talagang hindi niya tinanggap. His Holiness Pope Francis. Pero higit sa lahat, tumatak siya sa kanyang puso na para sa mga mahihirap. Ipinakita niya ito hindi lang sa gawa, sa kanyang pananalita, sa isinabuhay niya ito eh. Every life is sacred. Lagi niyang ipinapaalala saan mang parte ng mundo na dapat tulungan ang mga mahihirap, yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Isa sa mga una niyang proyekto, magpagawa ng palikuran, paliguan para sa mga homeless dito sa Rome. Sa tabi po nitong mga napakatatayog na mga column na napakagagara, napakagrandyoso, akalain niyo ho, nagpatayo siya rito ng mga CR at paliguan para sa mga homeless dito sa Vatican. Para bang inilapit niya yung simbahan sa kanila at binigyan ng konting kalinga. At alam niyo ho ba, dun sa loob ng men's CR na yan, merong maliit na oven na nagbe-bake ng tinapay para may makain din po yung mga homeless. He really was a pope who thought of the poor. Perhaps siya lang po ang Santo Papang gumawa nito. Isa siyang liberal sa napakaraming mga pagkakataon, katulad ng mga nasa LGBTQ. Hindi niya ito tinataboy. Sa halip ay binibigyan niya ito ng isang panibagong pananaw na hindi kayo nire-reject ng simbahan. Mga tunay na anak kayo ng Diyos. Very controversial at very inclusive. Tutol sa giyera, sa nangyayari sa Ukraine, mas lalong-lalo na sa Gaza. Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? At yung pakikipag-ugnayan niya din sa mga Muslim at magiging inclusive tayo, ang tawag natin sa kanila ay mga neighbor religions. Ito po ang Santa Maria Maggiore Basilica o ang St. Mary Major sa Ingles. Malapit lang ho ito sa Vatican. Ito ho ang napiling himlayan o libingan ng yumaong Santo Papa Pope Francis. Paborito niya raw ho kasi itong puntahan. May spot ho dyan sa simbahan, malapit dun sa painting ng Madonna na dinadasalan ni Pope Francis. Yung spot daw ho na yun, yung napili niyang libingan na ayon sa kanyang last wishes. Gusto niya sa lupa o sa sahig siya mailibing. At isa pa sa kanyang mga ibinilin, ang dapat nakasulat lang sa lapida ay Franciscus, kung saan nahalaw yung pinili niyang pangalan nung siya'y hiranging Santo Papa. Ito ho siguro ay isa pang tanda kung gaano siya kasimple as a person. So ito po ang loob ng
Santa Maria Maggiore. Puntahan po natin yung particular spot kung saan niya gustong mailibing. Ito po yung chapel within the basilica kung saan daw ho nagdadasal si Pope Francis. Tabi lang po nung chapel kung saan daw madalas magdasal si Pope Francis. Ito yung napiling spot. Yung may nakatakip na yun na kahoy kung saan siya ililibing sa sahig. Daming tao, pinipilahan yung spot na nakatakip naman ngayon ng kahoy, pero tells you something about yung faith ng mga tao talaga. Nanggaling ka sa loob? Opo, sinilip ko po yung tomb na paglilibingan po ni Pope Francis. Pope Francis. O, anong pakiramdam mo na dyan siya sa loob ng simbahan na ililibing? Medyo nalungkot po kasi namatay po siya. There's really nothing like a Filipino welcome. Ramdam na ramdam, napakainit, ang saya. Ayan ang kanyang pagbaba. Oh no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot. Ayan na, dumating na si Pope Francis. Si Pope Francis, mas napalapit sa ating mga Pilipino nung bumisita siya sa Pilipinas taong 2015. Bumisita siya sa Malacanang. Ayun, may baby. Nagpa-bless. Abay, ang swerte naman itong batang ito. Nagdaos siya ng kanyang kauna-unahang misa sa Pilipinas sa Manila Cathedral. Do you love me? Then, thank you very much. Isa sa mga mapalad na nagkaroon ng close encounter sa kanya ang pamilya ni Remy. Hindi makapaniwala na andun kami in front of us ay kasama namin si Pope. Kami ang pamilya Dizon. May mga panoong nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang mga pinagdaanan namin ang siyang nagturo sa amin na maging isang Kristiyanong pamilya. Ang kanyang inang si Kika may iniregalo pa para kay Pope Francis na isang skull cap. Si nanay ko yung nag-abot kay Pope. Tapos sinuot niya, medyo maluwag. Binalik niya kay nanay yung skull cap. Ang souvenir mula sa Santo Papa, nakatago ngayon sa kanilang simbahan. Memorabilia na namin siya dito sa Holy Cross Parish. Ay, dito na namin siya pinwesto. Nakatanggap din daw sila ng rosaryo mula sa Santo Papa. Ang kanyang nanay Kika, yumaon ito lang nakaraang buwan at ito raw ang ipinabaon nila sa kanyang libingan. Para lagi pa rin niyang kasama si Pope Francis. Sina Remy, napili raw noong makalapit kay Pope Francis dahil sa pagkupkup noon ng kanyang nanay Kika sa mga seminarista sa kanilang lugar. Isa sa mga pinatuloy nila rito, walang iba, kundi si Cardinal Luis Antonio Tagle na isa sa pinakamalapit kay Pope Francis. Time na yon, dito namin sila pinapatuloy sa kwartong to. Ito yung isa sa memorabilia namin with Cardinal Tagle. Andito siya, ito nung seminarista pa lang siya, bata pa. Pero isa sa pangunahing misyon ni Pope Francis ang makamusta at madamayan ang mga biktima ng super bagyong Yolanda sa Tacloban. Touchdown! Ito na ang Santo Papa. Kahit bumabagyo noon, ang Santo Papa hindi nagpatinag. Magdamagan, hindi umalis yung libo-libo nating mga kababayan. Sabi nila, ma'am, signal number 1 lang yan. Yung Yolanda nga, nakaya namin Nagmisa pa siya sa ilalim ng malakas na ulan. Y cuando, permítanme esta confidencia, y cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí para estar con ustedes. Un poco tarde, me dirán, es verdad, pero estoy. Yung misa niya sa Tacloban, nakakapote siya ng yelo na yun ang suot ng mga tao. Talagang nakipagkaisa talaga siya. Di masukat ang kanilang tuwa na personal na makita ang tinaguriang People's Pope na sinadya ang kanilang lalawigan para mabigyan ng inspirasyon ang mga patuloy na bumabangon mula sa Super Typhoon Yolanda. Ang pamilya ni Mary Jane Arias na nakatira sa isang barong-barong sa tabing kalsada, mas maswerte
Sa tapat kasi ng kanyang bahay bumaba ang Santo Papa. Yung lumapit sa amin, pakiramdam ko na lumalapit din si Lord. Nung naglamano kami, pinampray kami. Nalikan yung kapatid ko, yung baby, na part sa amin. Si Pope Francis kasi nung siya yun nagpabago sa amin at sa paniniwala sa Diyos din. Nakisalo rin sa isang pananghalian ng Santo Papa kasamang ang ilang survivor ng Yolanda at ang lindol sa Bohol. Ito yung upuan na ginamit ng Santo Papa during the lunch. Yung magagamit is na-preserve din namin. Kinawat nga selfie while we were having lunch. He taught yung mag-trust otro, despite and in spite, you should serve, you should praise the Lord. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Hindi naman napigilan na bumuhos ang emosyon nung nakausap ni Pope Francis ang mga batang kalye na sina June at Glyzel sa Encounter with the Youth na ginanap sa UST o sa University of Santo Tomas. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? El núcleo de tu pregunta casi no tiene respuesta. Solamente cuando somos capaces de llorar sobre las cosas que vos viviste, podemos entender algo y responder algo. Ako po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Hindi ko na po alam kung saan ako tutuloy. Natutulog lang po ako sa tabing kalye. Hindi ko na rin po alam kung ano ang aking kakainin sa bawat araw. Si June, 23 anyos na ngayon. Mahirap na po talaga kami. Yung tatay ko, barker lang po. Gawa rin po ng yung pinagbabawal nga po na gamot. Kaya po siya nakulong. So lumayos po ako nun. Tumira po ako sa kalye for almost 1 year. Namamalimos ako, nangangalakal. Nagawa ko na rin magnakaw. Napunta ako dito sa Tuloy ng Kabataan kasi meron pong mga street educator. Hanggang nabigyan na nga ng pambihirang pagkakataon na makausap ang Santo Papa. Una ko pong naramdaman nung nayakap ko si Pope Francis. Yakap ng isang ama po. Nahinanap yung yakap ng tatay ko since matagal siyang nawala. Nasa 2nd taon na siya ng kolehiyo. Gusto kong tulungan kung sino mang pwedeng makatulungan ko mga bata na naging katulad ko sa kalye. Nagsagawa rin si Pope Francis ng misa sa Luneta na dinaluhan ng humigit kumulang 7 milyong tao. Pope Francis! Ito raw ang itinuturing na largest papal crowd sa kasaysayan. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. It's a special joy for me to celebrate Santo Niño Sunday with you. Samantala, naka-display ngayon sa UST ang ilang memorabilia ng pagbisita ni Pope Francis. Nandito rin ang papal chair na ginamit niya sa Encounter with the Youth. Ang pastor bonus po, ang ibig sabihin ay Good Shepherd. Ang ibang papal chair naman na ginamit din ni Pope Francis, matatagpuan sa isang pagawaan ng mga sacred furniture sa San Pedro sa Laguna. Ang papal chair na ginamit niya sa meeting with the family sa Pasay, gawa sa telang tinalak. Kaya tinawag itong tinalak papal chair. Ginawa po namin yan para talagang Pinoy na Pinoy itong chair na ito. At ang pinakamahalaga raw sa lahat, ang ginamit ng Santo Papa sa makasaysayang misa sa Maynila, ang aktwal na Luneta Papal Chair. Kung espesyal yan. Kasi hindi man ako makalapit kay Pope, yung ginawa ko, uupuan niya. Malaking blessing po sa akin yun. Masyadong importante sa amin to, masyadong significant. Lalo na ngayon na wala na si Pope Francis. Pebrero nitong taon, nung nagsimulang bumagsak ang kalusugan ni Pope Francis. Pumunta pa siya sa St. Peter's Square para sa Easter Sunday blessing. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. At yun na nga ang huling pagkakataon na nasilayan ng publiko si Pope Francis. Araw po ng Sabado, umaga dito sa Rome. Papasok na ho kami ng Vatican. Maaga ho kami
para dun sa funeral mass bago yung libing ni Pope Francis sa araw na ito. Milyon ho siguro ang debotong mag-a-attend, pati yung mga world leaders. Ano hong thoughts nyo on this day, sister? Yeah, we are here to pay homage to Pope Francis, and this is a way of thanksgiving to him for he's so special. He is loved by all of the world. Siyempre, mamimiss niyo po siya. Of course. I met him twice. Talaga po? Ano sabi niya sa inyo? Sabi niya, we have to disseminate and remain simple, and the church needs a simple preacher. Bago po mag 9:30 dito sa harapan ng St. Peter's Square ay nagsimula ang rosaryo prior to the funeral mass. Sa mga sandali pong ito, rush ng mga tao na naghahabol para makahanap ng pwesto para maka-attend din sa misa. Saan po kayo nanggaling, ma'am? London. Galing kaming London. Ang layo ng pinanggalingan nyo. Well, it's very hard moving. It's 10:03, dito pa rin po sa St. Peter's Square. And mukhang in place na po yung mga VIP doon sa harapan. Sa harapan nandun yung mga cardinal at yung mga obispo. And yung mga deboto naman na narito, nandito lahat sa St. Peter's Square. Nagsisimula pong magpalakpakan to signal siguro yung start po ng funeral mass. Kami ho sa media ay naka-cordon off dito po sa certain positions lang po sa St. Peter's Square. Kasama ho sa mga nandito sa aming pwesto ay si Julian Assange na isa prominente na whistleblower. Narito ho siya para mag-attend din ng funeral mass. Sikat po si Mr. Assange dun sa WikiLeaks. Nakulong po siya ng matagal dahil po doon at nandito po siya sa misa rin ngayon. Pax vobis. Verbum Domini. Multilingual po itong ginaganap na funeral mass. Kanina narinig natin, basically it's Italian, pero meron din Latin, meron din Spanish, and English. Ang nagpe-preside po nito is His Reverend Eminence Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean of the College of Cardinals. Pinapalakpakan si Pope Francis ng mga nandito sa harapan ng St. Peter's Basilica. Final applause for him for everything that he's done. Pasasalamat din sa mga nagawa niya para sa simbahan. Mula sa St. Peter's Square, dinala ang kanyang labi sa Papal Basilica of St. Mary Major o ang Santa Maria Maggiore Basilica dito pa rin sa Rome, sa labas ng Vatican. Binago niya ang muka ng simbahan sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa karukaan ni Kristo. Ang sabi niya, kung hindi dukha ang simbahan, hindi yan ang simbahan. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. 12 taon na muno si Pope Francis sa simbahang Katolika. Mula 2013
hanggang sa kanyang pagpanaw nitong 2025. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Latin America. Lagi niyang ipinapaalala na tulungan ang mga mahihirap. Dahil dito, tinawag siyang the People's Pope o the Pope for the Poor. Napakalaking puwang ang kanyang naiwan, pero marami ring magaganda at masasayang alaala. Habemus Papa. Only by becoming poor ourselves, by stripping away our complacency, will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Please pray for me. Magkapatid mula sa Calawag, Quezon, handog ang medalya sa kanilang ama na literal na iginapang ang kanilang pag-aaral sa kabila ng kanyang kondisyon. Hindi hadlang ang kapansanan upang dumalo ang amang ito sa graduation at moving up ceremony ng kanyang dalawang anak. Kahit pa para lang masamahan ang kanyang mga anak na tumanggap ng diploma sa stage. Bueno, Janela B. with honors. Kinailangan pa niyang gumapang. Ang mga medalyang natanggap ng isa niyang anak, isinuot sa kanya. Ang dami-daming walang magulang nung time na yon, pero si Tatay Jun sa kabila ng kanyang kapansanan ay nagawa niyang magpakatatay. Kinontrol ko po yung luha ko dahil baka hindi ko matawag yung mga susunod kong eskwela. Sa mga magulang na iginagapang ang pag-aaral ng kanilang mga anak, para po sa inyo ang kwento ng kadakilaang ito. Nakatira sa maliit na bahay na ito si Junjun, ang kanyang mga anak na sina John Mark at Janela, at ang nanay niyang si Vilma. Si Junjun, lumpo dahil sa polio. Ayan po, ipinanganak ko ng 1978. Nung isang buwan kalahati, parang nagkaroon po siya ng lagnat. Sabi ng doktor, ay nanay, na-polio. Parang polio yung anak mo. Mula nga bata po ako at gapang na po talaga ang ginagamit ko sa paglalakad. Hindi raw talaga akalain ni Junjun na nung araw na yon, may honors ang dalawa niyang anak. Sina John Mark na nagtapos ng senior high school at si Janela na graduate naman sa junior high school. Ang alam ko lang po talaga, kukuha kami ng diploma, magpapapicture kami sa taas. Hindi ko rin man po talaga sila alam na mayroon siyang award. Naiiyak and sobrang kabado po. First time po si Papa ngakyat talaga sa akin. Akala ko po nga pagtatawanan po kami ng mga tao. Nakaka-proud po talaga. Kasi nga po, hindi ko po na-imagine na magkakawid honor. Hindi ko nga rin po na-imagine na si Papa yung aakyat eh. Imbis na sa anak ko isasabit yung medal, sa akin po sinabit yung medalya. Saya ko po talaga sir nung araw na yan. Kaya sabi ko, sa sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko, gumaganti din po sila. Ang naging susi upang matugunan ni Junjun ang nag-aalab na pagnanais ng kanyang mga anak na makapag-aral. Paggawa ng kalang de uling. Ang katuwang niya rito, si John Mark. Tuwing wala po kaming pasok, after uwian po ng school, tumutulong po kay Papa sa paghahalo ng semento at buhangin.
Dahil papalit-palit siya ng pwesto, kinakaladkad ni Junjun ang kanyang mga paa. Maghapon din siyang nakabilad sa init ng araw. Kumikita po ako sa 1 linggo, pero hindi po kababaan ng 2,000 o kaya 1,500. Bata pa lang si Junjun nung siya'y nagka-polio. 10 po kami magkakapatid, 7 po ako lang po nagkasakit na ganyan. Habang nalaki po ako, para ako naiinggit kasi pag nakikita ko po yung mga kapatid ko na nakakapaglakad, naano ko yung buhay ko, maglakad sa karsada. Siguro 1 in 200 nagkakaroon ng sinasabi na irreversible paralysis. No? Hindi na magamot or maatrasan na pagkaparalisa. Ang polio ay isa sa mga tinatawag na vaccine-preventable diseases. Dahil sa kanyang kondisyon, naging masalimuot daw ang kanyang kabataan. Ang ginagamit ko pong pag ako'y napasok po, karabaw po sa school. Ang ginagamit ko naman po kariton, sinasalubong naman po ako ng ibang teacher, dinadala po ako doon sa room. Naranasan ko ako'y bully na po, sir, nung ako'y nag-aaral na po ng elementary. Maraming beses na po ako pinagtatawan. Sinasabi po sa akin, andyan na naman yung pilay. Papasok na naman, wala na naman sariling upuan. Hanggang grade 5 lang ang natapos ni Junjun. At sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto. Dati po, pagbibinta ng sako ang bubuhay ko, binibili ko sa pantala ng 7 ang isa, binibinta ko po ng 9 ang 1 piraso. Kinalaunan, nakilala niya si Karina. Hindi nito tunay na pangalan. Nagka-text meet kami, hanggang sa meron na nga po kami ng isang mabuting relasyon. Ang ginusto ko lang po sa kanya, mabait. Para may pantustos sa lumalaki nilang pamilya, si Karina nagtrabaho sa Maynila. Pinayagan ko po siya. Ilang buwan na hindi ko siya makontak, pinababayaan ko po. Makalipas ang ilang buwan, si Karina muli raw nagparamdam. Tumawag po si Mama kay Papa, then kinausap po ako. Ang sabi niya po sa akin ay, kung gusto ko daw po sumama sa kanya, kakain daw po kami sa fast food. Tinanong ko po si Mama kung kasama po si Papa, hindi daw po. So hindi po ako pumayag. Tinalitaan niya ako ng ayaw na niya sa akin makasama. Sawan-sawa na daw po siya. Sa akin na lang daw po yung mga anak ko. Di na daw niya pa pakikalman. Dinamdam ko rin po ba't niya ako iniwan. Ang kutob ko, sir, may asawa na rin po. Magmula noon, mag-isa nang iginapang ni Junjun ang kanyang mga anak. Kung nandito po si Mama, siguro hindi din po kami maghihirap ng ganito. Pag may kasama pong magulang yung mga kaklase ko po or nanay, nalulungkot po kasi iniisip ko na lang po na, ay, sana kasama ko din si Mama sa meeting. Gusto mo bang bumalik pa si Mama sa iyo? Siguro po na lang, tampo or galit po talaga kay Mama, kaya ayoko na pong papalikin. Iyak ko. Kung gusto ko po sana makita siya ng kapatid ko, kung babalik naman po siya is ayoko na. After all these years, kung gusto niya bumalik, ba't di siya bumalik? Kung gusto niya po kaming hanapin, is mahanap niya po talaga kami kasi hindi naman po kami umalis sa bahay namin eh. Ang ipinagpapasalamat nila, nariyan daw lagi ang kanilang Lola Vilma. Ang kanilang Lola Vilma rin daw ang madalas magsabit sa kanila ng medalya. Yan po yung kauna-unahan at kauli-uli ang akyat na naalala kong graduate ako na kasama ko si Papa. Hindi ko na rin po kaya, sir, umakit ng mga matataas na school. Okay lang po sa akin at sinanay naman po ang napunta doon sa mga anak ko. Pero sa pagtatapos ng 2 niyang anak kamakailan, ang mga anak na raw ni Junjun ang humiling na siya na ang magsabit ng medalya sa kanila. Sobrang proud po kay Papa kasi kahit sa anong hirap pong dinadaanan niya, ginagawa niya pa rin po ng paraan para po sa amin ni Kuya. Hindi natin sila pwedeng ikahon na porke sila ay may kapansanan, hindi nila kaya ang mga bagay na nagagawa ng mga walang kapansanan. Na kung nakakaya po ng isang taong may kapansanan na makapagpatapos ng 2 anak, mag-serve sana ito ng inspiration sa ating lahat.
Si Junjun, doble kayod ngayon, lalo't si John Mark, magkokolehiyo na. Habang si Janela naman, senior high school na sa susunod na pasukan. Ang plano ko po sa buhay bago po mag-college is sumideline. Doon din po kukuha ng punctuation ko po para sa pag-aaral ko po sa college. Dahil matagal na rin ang huling beses na nagkaroon ng family picture ang mag-ama, pinag-pictorial namin sila. Alam buhay ko ngayon, lang po ako ng paano ganito. Excited ka ko yan sa pictorial? Sobra po. Okay. Masaya. Hindi ako nakapag-graduate sa kanya ngayon. Siya nag-graduate. Ang municipal government ng Calawag at provincial government ng Quezon nagbigay ng bago niyang wheelchair. Nag-abot din sila ng grocery. Hindi na rin mamomroblema si Junjun sa pag-aaral ng dalawa niyang anak. Dahil nangako na rin silang sagutin pati ang college scholarship ni John Mark at Janela. At para makatulong sa kanilang pag-aaral, binigyan na rin sila ng laptop computer. Tayo-tayo na po namin matutupad ang aming pangarap dahil po sa tulong ninyo. Maraming salamat. Sobrang laking tulong na po para sa amin ito ng Kuya. Salamat po. Natupad po ang dasal ko na magkameron po ng yung aking anak. Tapos matutupad na po yung kanyang mga pangarap ng pag-aaral ng college. Mayroon na po siya ng scholarship. Thank you very much po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sina John Mark at Janela, may sorpresa rin para sa kanilang ama. Isang tula ng pasasalamat at pagmamahal. Kami iyong iginapang sa harap ng karamihan. Sa kabila ng iyong kapansanan, sa kabila ng ating kahirapan. Huwag ka sanang mapagod, Papa, na kami suportahan. Sa pamamagitan ng mga medalya, susuklian ka namin ng karangalan. Pa, huwag kang mapapagod sa kakapaaral sa amin dahil hindi din kami mapapagod ni Kuya sa pag-aaral. Pa, thank you so much kasi kahit may kapansanan ka, tinaguyod mo kami, nagsusumikap ka para sa amin, nagpapakapagod. Maraming salamat. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kalbaryo. May pasan-pasang problema na tila ba kung minsan walang katapusan. Lahat tayo gumagapang. Minsan, dahan-dahan, minsan pa nga, sugatan. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo sumusuko. At sa tamang panahon, sana sabay-sabay rin tayong makapanhik sa entablado ng tagumpay, kasama ang mga mahal natin sa buhay. With honors. Bangkay ng isang sundalo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, hindi na agnas makalipas ang 4 na dekada dahil di umano sa isang anting-anting. 39 anyos na si Vicky pero hindi pa raw niya nasisilayan sa personal ang kanyang tatay Bobby. Ipinagbubuntis pa lang daw kasi siya ng kanyang nanay Victoria nung pinatay ito. Kaya ang itsura ng kanyang ama, binubuo na lang niya sa mga kwento at lumang litrato. Sa akong nadunggan, isa akong papa, 5'6" ang height, taas siya, matipuno, kulot ang buhok, taas siya ilong, gwapo po siya kay. Sige na ko giampo sa Ginoo nga, makikita unta ko sa akong papa. At tila dininig daw ng langit ang kanyang panalangin dahil si Vicky sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ang kanyang ama. Hindi siya nito minulto ha, pero nakakapanindig balahibo pa rin.
Nung hinukay kasi kamakailan ang labi ng ama ni Vicky na inilibing noon pang 1985 o 4 na dekada nang nakalilipas, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. No, plaster pag yun. Nasyak tuloy ko, ma'am. Nabuog yun, ma'am. Tanaw na ko to yung naong niya. Buo pag yun. Napay ang buhok, napatoy ang sapatos. Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Yung mama ko nga, 5 taon, naagnas na. No, plaster pag yun. Ang hinihinalang dahilan ng ilan kung bakit nangyari ito. Dahil daw sa anting-anting ni Bobby. Parang mo yung may agimat ba? Matagal daw maagnas. Si Bobby, dating sundalo, pero taong 1985, habang pabalik sa kanyang trabaho sa Zamboanga del Sur, si Bobby pinatay. Pauwi na siya. Kumara, pagkatapos bumaba siya. Dahil ningon siya, ay makadlok kay kailan ako ni. Amo na to. Naulila ni Bobby ang 4 niyang mga anak at ang misis niyang si Victoria, na ipinagbubuntis pa lang noon ang bunso nilang si Vicky. Ang mga labi ni Bobby nakahimlay sa sementeryong ito. Pero nitong March 27, nagdesisyon sina Vicky na hukayin ang puntod ng ama para doon na rin ilagak ang mga labi ng kanilang inang si Victoria na namatay nito lang March 26 dahil sa lung cancer. Kinalit manggutoy ang kamatayo na kalitan lang miato din. So wala mi naka-ready og mga lubnganan niya. So nag-inquire miya ng bahin sa akong papa nga gilubong. So giingnan manggod mi sa akong auntie nga pwede ra daw ilubong dito. Isa sa mga naghukay ang manugang ni Bobby na si Joel. Ande nagpalit mi og karton og silupin kaya amo siya hipuson dito. Kaya gadahom ko na kalansay na iyang 40 years. Pero nung binuksan na raw nila ang kabaong ni Bobby, nanlamig sila sa pakot. No, plaster pag yun. Nasyak tuloy ko, ma'am. Nabuog yun, ma'am. Nabugipalit ko. Ang mga labi kasi ni Bobby na inilibing nila, suot ang uniforme nito, hindi pa rin naagnas. Tanaw na ko to yung naong niya. Napay ang buhok, sapatos, napatoy ang sapatos. Braso niya na puti-puti sa portahan na sa lungon. Bangkay walang baho. Pero mayroon tubig, pero hindi naman baho. Nahadlok, ma'am, oy. Kaya first time ko nakakita inatugon, ma'am. Yun ako ma-feel na saon ako pagkuan ani na buo pa man niya. Dili ko na ko pwede ibutang ko sa bag na buo. Amo na lang po gikuan siya na gipicturan lang. Si Vicky na nooy abala sa pag-aasikaso ng mga papeles ng ina. Nagulat sa ipinadalang litrato at video ng kanyang tiyuhin. Siya ko nga nakita na ko sa picture. No, plaster pag yun. Buo pa man. Pasalamat kay ko sa Ginoo kay buo-buo pagid siya hantod gikan sa ulo hantod sa tiil hantod 39 years old na ko saka pa nako siya na nakitaan nga inguna na iya itsura. Ang balita tungkol sa hindi naagnas na labi ni Bobby, laman ngayon ng mga usap-usapan sa kanilang bayan. Parang mo yung may agimat ba? Matagal daw maagnas. Pero ang mga naulila ni Bobby, may hinala. Doon ako na siya gikuptan, nga na anting-anting. Noong nabubuhay pa raw kasi si Bobby, lagi raw itong may daladalang anting-anting. Napamana sa kanya ng kanyang tiyuhin, proteksyon dahil delikado ang trabaho niya bilang sundalo. Doon ay nagsulti sa ako nga gihinatag dito sa among uyuan sa una. Ang tinutukoy na agimat, isang libreta na naglalaman ng mga orasyon. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, kulay pula, Latin ang nakasulat. Yung libreta, parang prayer book. Yung anting-anting mula pa yan sa pre-Hispanic Philippines. Nung dumating yung mga Kastila, ginamit ang anting-anting katuwang ng Katolisismo. Mga sinayunang Pilipino, nag-practice na niyan. In-adopt natin ang Christianity alongside with pre-Hispanic beliefs. Magdala siya sa iyang anting-anting, dili gid siya maigo. Pero kung totoong may bisa ang libreta, bakit si Bobby na may hawak nito noon sinawim palad? Sa butas ng ilong, wala mo lapos. No, plaster pag yun. At anting-anting din ba ang salarin kung bakit ang bangkay ng dating sundalo sa Pagadian magpahanggang ngayon hindi pa rin naagnas? Nabugipalit ko. Aasintahin na natin ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. No, plaster pag yun.
dating sundalo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Kahit 4 na dekada ng patay, nang kamakailan lang hinukay ang labi nito. No, plaster pag yun. Oh, Hindi pa rin ito naagnas. kabagay pa nito. Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Yung mama ko nga, 5 taon, naagnas na. Paniniwala ng ilan. Dahil di umano ito sa gamit noon ni Bobby na agimat o anting-anting, isang libreta na naglalaman ng mga orasyon. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, kulay pula natin ang nakasulat. Magdala sa sayang anting-anting, dili gid siya maigo. Pero sa pananambang kay Bobby taong 1985, siya'y namatay. Ang bala raw kasi tumama na sa ilong ng sundalo. Ang bala gani nga mosulod sa ilong sa bangag sa lawas sa tao kay wa may kalutsan, walay kagawsan, asa man padulong ang bala. Mo nagmamatay gid siya. Parang mo na yung kahinaan ng anting-anting. Pero nasaan lang sinasabing agimat ni Bobby? Ipinamigay pala ito ni Bobby sa asawa ni Lourdes bago siya namatay. Noong panahon yon, gabi na siya mag-drive ng motor. Maraming mga masamang tao nagkalat sa palibot kasi proteksyon daw yun. Walang gumalaw sa kanya dahil lang yun sa orasyon. Si Esmeraldo na siyang pinagpasahan ni Bobby, namatay sa cancer taong 2015. Bago raw ito yumao, inihabili naman niya ito sa isa sa kanyang mga kapatid. Sinunog ni Victoria Insong yung mga libreta. Wala na natira. Kasi si Victoria kasi hindi siya maniwala ng ganyan. Since birth God, Christian nami. Wala bang God sa amuan ng mga tinuan nga anting-anting. Buko pa man. Pero bakit nga ba ang labi ni Bobby hindi pa rin naaagnas kahit 4 na dekada na siyang patay? Hindi lahat ng katawan ay mape-preserve ng 40 years. Yung strength o yung tapang ng pagtimpla ng formalin solution is a factor para mas tumagal yung proseso ng preservation. Hindi naman kasi ito namatay due to a septic or yung infectious process. Maganda yung pangangatawan nito, masikip yung damit na suot nito yung time na nilibing siya. Hindi na-expose cold and moist environment. Ito yung mga nag-contribute kaya hindi tuluyang naagnas yung katawan. Maraming mga tao ang nag-aakala na ang mga anting-anting ay nakapagpapalalim ng kanilang pananampalataya. Ang paniniwala po sa mga anting-anting ay isang bagay na hindi po iminumungkahi ng simbahan. Dili jud siguro gyud sa anting-anting oy. Kanang naara gyud siguro i-purpose ang Ginoo nga nung wala pa gyud na-decompose ang iyang lawas. Tindo gahulat sila sa ako ang mama. Bilang respeto sa yumaong ama, hindi na nila ginalaw ang mga labi nito. Sa halip, ipinatong na lang nila rito ang kabaong ng misis nitong si Victoria. Sige lang kay at least nakita na ko nga naa siya dira. Kauban po sila sa akong mama nga nag-usa di sila. Nalipay na po mi nga silang duwa magkita ra sila puhon. Lumisan man ang ating mga mahal sa buhay, ang kanilang mga alaala, hindi kukupas at maaagnas. Ilang dekada man. No, plaster pag yun. Oh, ang lumipas. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.